So mayroon daw pong isang kababayan po natin, mga sangkay, na pumanaw pagkatapos pong bumoto. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Ito, pag-usapan po natin itong nangyayaring dito sa Pilipinas, eleksyon, no? Talagang masyado pong mainit mga sangkay. Iba't ibang klaseng chismis yung lumalabas ngayon. At, well, tingnan po natin kasi mayroon pong isang kababayan po natin na pagkatapos daw po bumoto, pumanaw. Ang tanong dito, saan ba nangyari yan? Sa mismong voting center or sa isang precinct or doon na po mismo sa kanilang tahanan? Ano ba nangyari? Sobrang init ng panahon? Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.5 million subscribers na. Talagang parami po ng parami ang pamilya ng mga solid sangkay. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa YouTube, ano pang hinihintay mo, pare ko eh? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na. Tingnan po natin itong balita. Ayon kasi dito mga sangkay, breaking news, mayroon daw pong isang 65 years old na lalaki ang pumanaw. 65 years old, medyo malakas pa to no? Pumanaw matapos bumoto sa Albay. Ngayong Lunes. So nitong Lunes mga sangkay, May 12. Ayon dito sa hepe ng Bicol, nakaramdam ng pagkahilo. Itong pangalan niya mga sangkay, Nestor Rensales. At nawalan ng malay. Ay, anak ng tokwa. So nasa loob pala ito mga sangkay. Nasa loob ng presinto. Ayan habang nasa loob ng presinto. Sa isang eskwelahan mga sangkay doon sa Albay. Alas 6 ng umaga, so hindi pa ganun kainit, no? Ano nangyari? Okay. Ito. Tingnan natin itong report mga sangkay kung ano ba talaga ang naganap tungkol dyan. Ay, wala pong link. Ito. Try natin hanapin mga sangkay sa Facebook. Baka sakaling makita natin. 65-year-old. Ayan, ito. Okay. So, ang dami palang balita dyan, mga sangkay, ito. Ayan. Umpisa natin dito sa pinakataas. Ito sa GMA Network. Try natin basahin. Ito. Mga sangkay. A 65-year-old man died after nawalan daw po siya mga sangkay ng malay. Doon po sa presinto, sa Albay, nitong Lunes. Sabi dito mga sangkay, positive po yun na heart attack. Yung 65-year-old. Kasi morning mga sangkay, hindi po siya yung tipong stroke eh. Kasi, well, hindi ko lang alam kasi di naman po tayo doktor. No, pero ito daw, positibo daw po mga sangkay, na heart attack ang nakadali. Based on a police report, natapos daw po niya mga sangkay, itong si Nestor Rensales, natapos niya yung kanyang pagboto. Ayan Then sinabi daw po niya sa kanyang asawa yung kanyang kondisyon. Tapos ano nangyari? The senior citizen was given first aid and brought nadala pa pala sa hospital ito mga sangkay sa Ligao City. But he was pronounced dead on arrival. So wala, di po umabot mga sangkay. Ang iniisip ko pa naman mga sangkay ngayon, mainit ang panahon, di ba? Tapos mahaba yung pila. So kapag kaganon, kadalasan mga sangkay, ang pinapauna po talaga sa pagboto yung mga
Yung mga halimbawa na lang, buntis, maaga-maaga po yan, mga senior citizen, pinaka-maaaga silang pumipila mga sangkay para hindi po nila maabutan yung grabing init ng panahon sa pagboto. So, ngayon pa naman mga sangkay, summer, di ba? Nakakaranas po tayo ng grabing init ng panahon. So, prone po talaga mga sangkay yung mga matatanda sa ganitong klaseng sitwasyon. O ayan, mga sangkay, marami pong balita tungkol dyan. Wala kasi may mga ano po talaga may mga presinto din na hindi maayos yung kalagayan. Buti nga, nadala pa to sa hospital, kaya nga lang hindi na talaga kinaya mga sangkay. Ito to, mayroong report dito. Yung matanda na yon, kakatapos lang niya magboto. Hinihintay niya yung asawa niya na nakapila pa din. Noong lumabas yung asawa niya, nagsabi siya na parang nahihilo siya yun. Bigla na lang siyang nahimatay. Ayon po sa Albay Police spokesperson. Sabi ko nga, huwag ka nang bumoto kasi mainit. Pero pinilit niya. Sabi niya, kaya ko pa naman bumoto, sayang ang boto. Kaya nakapaboto pa siya, sabi po ng kanyang asawa mga sangkay. So, masama pala yung pakiramdam. Ang sabi dito, mainit yung panahon. Kaya sinaway sa mga sangkay na wag ka na muna pumunta dun kasi sobrang init ng panahon. Baka hindi mo kayanin. Kaya nga lang mga sangkay, nagpumilit. So, ayun ang nangyari mga sangkay, no? The wife added that the victim was a stroke survivor. Okay. So, ayun na nga mga sangkay. Ang biktima ay isang stroke survivor and had started lining up at the polling center as early as 5 a.m. So, umagang-umaga pa lang, andun na mga sangkay. Pumila na. Para lamang, grabe, no, mga sangkay. Ano pala siya Dapat hindi na talaga siya pumunta doon. Kaya nga lang, siguro, hindi natin talaga masabi yung panahon At yung mga posibleng mangyayari, mga sangkay, Biruin mo, inawat na pala siya ng asawa niya. Sinabi niya po, huwag ka nang bumoto kasi mainit. Pero pinilit niya. Sabi dito, palagi kaming maaga. Hindi naman agad nakapag-umpisa dahil yung mga magsaserve na teacher yun na muna ang inuna. Kaya siya nahuli. Ayaw pa naman nun maghintay dahil naiinip. Saka yung init nga. Grabe. Nagta-thumb mark na lang siya. Tapos ako, nagsusulat nga ako ng balota. Doon siya hinimatay. So, ayun. Yun pala ang nangyari mga sangkay. So, siguro yung may mga dyan, yung may mga karamdaman kapag ganito, lalong-lalo na yung survivor ng stroke, wag na lang mga sangkay bumoto. No? Hayaan na natin yung pamilya, yung mga anak, mga sangkay, diba? Ay, naku po. Kami nakikiramay sa pamilyang naulila, no? Well, ano po ang inyong komento? Comment down below. Daming nangyari ngayon mga sangkay sa election na ito. Ang bihira. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.